Secret XPG. Lumipas ang ilang mga buwan, taon ng 2010. Marami na ang mga pagbabagong naganap sa buhay ng lahat. Halos 5 taon na rin ang nakalipas nang yumao si Aling Nida. At dito din naganap ang isang matinding revelasyon at trahedya na bumago sa buhay ng bawat isa, kina Mang Kaloy, Colleen, Sandro at mga kapatid nito. Dahil sa natuklasang lihim na pinakatatago. Pero kalaunan ay sinadya na pala ni Mang Kaloy na gawin ang nakakasindak na revelasyon. At ito ay pag-amin nga sa kanyang yumaong asawa na siya ay nakiapid at nakipagrelasyon kay Colleen. At nagbunga pa ito ng isang sanggol na pinagbubuntis ni Colleen sa katauhan ni Cristina, ang anak nila sa kataksilan. Mula noon nangyari at nalaman na ng lahat ng taong nakakakilala sa kanila ay tuluyan nang nalagay sa matinding kahihiyan ang pamilya ni Mang Kaloy. Dahil sa silakbo ng galit at puot ay nagawa ng itakwil si Mang Kaloy ng kanyang mga anak. Maging si Colleen ay halos isumpa na nila. At dito na nga tuluyang nagkahiwalay ang dating magandang pagsasama ng mag-asawang Colleen at Sandro. Nakipaghiwalay si Sandro at hindi ibinigay ang kustodiya sa kanilang anak na si Charlie. Dahil dito, unti-unting hinarap ni Colleen ang kabayaran ng kanyang pagiging cheating wife. At sa paglipas nga ng panahon, ito at nagsimula sila ng kanilang mga bagong buhay. Si Mang Kaloy ay pinili munang lumayo at mamuhay ng mag-isa. Bagamat umaasa na sa kanyang pagbabalik, ay makakamit din niya ang kapatawaran ng kanyang mga anak, lalo higit si Sandro na kanyang pinagtaksilan. Habang si Colleen naman ay tinanggap pa rin ni Aling Evelyn kasama ang naiwan na si Cristina. At dito nga nagdesisyon si Colleen na magtrabaho alang-alang sa kanyang mga anak. At dahil dito, ito pala ang magiging daan para muli silang magkaharap ng isang tao na naging ugat ng lahat ng sarap at dusa na dinaranas niya. At ito ay si Mang Kaloy. Matapos silang pagtagpuin ng tadhana sa hindi inaasahang pagkakataon, at ngayon tunghayan natin ang kanilang muling pagkikita. Kinaumagahan tulad ng dati, maagang nag-alarm clock si Colleen para maghanda sa kanyang pagpasok sa trabaho. Mabilis siyang nagtimpla ng kape at kumain ng almusal bago ito tuluyang pumasok sa banyo para maligo. Pagkatapos ay agad nag-ayos at nagpihis ng kanyang uniform na maong jeans na katulad ng dati ay hapit na hapit, kaya naman mas bakas ang kanyang kaseksihan sa korbadang balakang at bewang. At pagkatapos ay nagpaganda siya ng konti. Hindi mahilig si Colleen sa mga makeup, kaya tamang pulbos lang ang gamit niya at naglo-lotion lamang siya sa kanyang katawan. Samantala, maaga naman ding nagising si Mang Kaloy. Mas maaga kaysa sa normal niyang gising dahil talagang pinaghandaan niya ito. Kailangan ay maabangan niya si Colleen sa paglabas ng bahay para siya na ang humatid sundo dito sa kanyang trabaho. Kaya naman halos may 1 oras na din siyang nag-aabang sa labas ng kalye kung saan nandoon ang waiting shed kung saan nasakay si Colleen ng tricycle. Patuloy siya sa paghihintay hanggang sa pasado 5:20 AM na ng umaga. Lumabas si Colleen at dito na siya nakita ni Mang Kaloy. Agad na nagmadali ang matanda sa paglapit dito. "Colleen, tara na. Ihahatid na kita sa trabaho mo." Nakangiti si Mang Kaloy. Bigla namang nagulat at kalaunan ay nainis si Colleen sa kanyang nakita. "Tay, anong ginagawa niyo dito? Bakit kayo nandito na naman?" "Pasensya ka na, pero mula ngayon, ako na ang service mo. Ihahatid at sundo kita sa trabaho mo. Ayos ba yun sa'yo?" Napasimangot at tila lalong naimbierna si Colleen sa matanda na tila ba nagpapapogi points lang sa kanya. "Pwede ba? Tigilan niyo na nga ako. Lubayan niyo na ako please lang. Maaga pa ako, nagmamadali ako. Kaya sige na, umalis na kayo.
Ayokong sumakay sa tricycle mo. Pero Colleen, sandali lang. Agad naglakad si Colleen sa kabilang dulo para pumara sa ibang tricycle. At doon na siya sumakay. Walang nagawa si Mang Kaloy kung hindi matawa at mayamot na lang sa pinapakitang ugali ng dati niyang manugang. Pero ramdam niya sa babae kung nagpapakipot lang ito o hindi. At sa wari niya ay talagang hindi pa rin siya napapatawad ni Colleen. Pero hindi basta-basta susuko ang biyanan. Lumipas pa ang ilang mga araw at linggo na ganon ang naging setup ni Mang Kaloy. Maaga siyang nag-aabang kay Colleen sa labas ng inuupahan nito at sa labas ng pinapasukan niyang trabaho. Kahit halos magmukhang tanga siya, kakabuntot at pangungulit kay Colleen, ay hindi pa rin niya nakukuha ang loob nito at patuloy siyang iniiwasan. Pero sa kabila nito, batid ni Colleen na sinusuyo na siya at nililigawan na siya ni Mang Kaloy. Pero kapag naaalala niya ang lahat ng hindi magandang nangyari sa buhay niya, ay naiinis at nagagalit din siya sa dating biyanan. Kahit pa sa kanyang kalooban, alam niya kung ano ang totoo. Alam niya, gusto niya na at mahal na rin niya si Mang Kaloy. Hanggang sa isang araw, kahit summer at buwan ng March, ay hindi inaasahang maulan ng mga araw na yon. Pasado 6:00 na ng gabi. Kasabay ng malakas na buhos ng ulan, ay patuloy pa rin sa pag-aabang kay Colleen sa pag-uwi nito sa kanyang trabaho. Hanggang sa ilang sandali pa ay nakita niya na ang hinahanap. Tumawid si Colleen dala ang kanyang payong habang naghihintay ng masasakyan kasama niya ang isang katrabaho. Grabe, bakit kaya biglang ganito? Summer pero walang patid ang ulan, nakakainis. Tura ni Colleen. Dali-dali namang humarurot si Mang Kaloy at agad huminto sa nag-aabang na dalawang babae. Colleen, ayan na ang tricycle. Bilis, tara na, sakay na tayo. Utos ng kanyang kasamahan sa work. Pero nagulat at nagtaka ang babaeng kasama ni Colleen kung bakit ayaw sumakay ng kasama niya sa matandang tricycle driver. Grace, halika na. Lipat tayo sa ibang pwesto. Marami pa dong ibang masasakyan. Ha? Bakit? Ito si Manong nakahinto na sa atin. Hanggang sa nagsalita na si Mang Kaloy. Colleen, halika na. Sumakay na kayo sa akin ng kasama mo, bilis. Pare-parehas tayong mababasa dito sa lakas ng ulan. Ako lang naman ang nandito, wala na halos na biyahe. Agad namang kumibo ang katrabaho ni Colleen. Uy Colleen, bakit kilala ka ng driver? Tatay mo ba siya? Hindi hindi ko nga siya tatay. Bakit kilala ka niya? Naniligaw sa akin yung matanda na yan. Talaga? Grabe. Halos tatay mo na yan Pansin ko nga sa'yo, parang lapitin ka ng mga lalaking matanda. Diba yung janitor natin? Tsaka si Mang Teban yun sa kantin? Kaya nga naiwas ako sa mga kupal na yun. Pero makulit talaga, nakakainis na. Tapos ito pa isang matandang kinukulit ako. Ay nako, ang dami-dami nagpaparamdam sa mga katrabaho natin sa yung matanda. At meron din mga bata-bata pa. Bakit ayaw mo magpaligaw? Or else, baka naman itong si Tatang pa ang sagutin mo, friend ha? Naku Grace, wag kang baka marinig tayo. Tsaka wala, hindi ko siya type no? I remember, sinabi mo sa akin, mas type mo yung mga older man. Uy, lulusot ka pa. Ice, pwede ba Grace? At biglang nagsalita si Mang Kaloy. Ano na, sumakay ka na Colleen. Pati ikaw Ineng, sumakay ka na rin. At kanina pa tayo dito nagpapaulan. Sige ho Manong, pasakay na ako. Ako na lang ang ihatid nyo, ayaw ng kasama ko Ay nako, o siya sige na. Ikaw talaga? Iiwan mo talaga ako Grace? Ikaw pakipot ka pa kay Tatang. Tatawa-tawa na lamang si Mang Kaloy sa pang-aasar ni Grace na katrabaho ni Colleen. At sa wakas, tuluyan na ring sumakay si Colleen sa kanyang tricycle. Matapos ang mahabang panahon, ngayon lang ulit sumakay ang manugang dito.
Dali-daling kinambyo ni Mang Kaloy ang trike at mabilis na pinatakbo. Habang sa loob, patuloy sa kwentuhan ang dalawang babaeng pasahero niya. Habang nagdadrive, puno naman ng galak si Mang Kaloy dahil sa wakas, napapayag na niya si Colleen sumakay kahit napilitan lang ito. Maya-maya pa ay biglang pumara na si Grace. "Manong, dyan na lang po sa tabi." "O paano, mauna na ako friend. Kita-kits na lang bukas." "Sige, ingat ka Grace." Pagkababa ni Grace at nagbayad agad ito, ngumiti kay Mang Kaloy na para bang may ibig sabihin, sabay duro ng nguso nito kay Colleen na nasa loob ng sidecar. Nagtaka naman si Mang Kaloy pero ngumiti na lang din siya. Pagkatapos ay muli niyang pinatakbo ang tricycle. Makalipas ang ilang minuto at nakarating na sila sa iskinita kung saan nandoon ang boarding house ni Colleen. Pagbaba ni Colleen ay sa kanya inabot ang bayad. "Oh, bayad ko." "Colleen, hindi ako nagpapabayad sa'yo. Sinabi ko naman sa'yo, ako na ang service mo kapag papasok at uuwi." "Bakit? Pumayag ba ako?" "Ay nako, kung ayaw nyo ng bayad ko, okay fine. Sige na, salamat na lang." Pagtalikod niya, bigla na lang bumugso ang napakalakas na hangin na may kasamang buhos ng ulan. Dahil dito, bigla na lang nasira ang payong nadala ni Colleen, dahilan para mabasa siya ng ulan. "Ano ba yan? Wisit? Ano nangyari sa payong ko? Kakainis na hangin to, bad trip talaga. Pagod na nga sa trabaho, ito pa ang inabot ko. Ay!" Agad namang napatayo si Mang Kaloy at mabilis na hinubad niya ang kanyang jacket na itim at agad tinaklob sa ulo ng basang sisiw na si Colleen. At dahil dito, parehas na silang basang-basa sa napakalakas na ulan. Grabe ang lamig. Ayan, ibalabal mo na yan. Sige na, lakad na." "Pero tay, ikaw, bakit mong binigay sa akin? Ayan, basang-basa ka na tuloy." "Huwag mo kong intindihin, ayos lang ako. Sige na, bilis." "Sige tay, hintayin mo ako dito. Ibabalik ko sa'yo ang jacket mo pagkakuha ko ng isa kong payong sa loob." "Pero Colleen, huwag na." Agad kumaripas ng takbo si Colleen papasok sa iskinita at agad umakyat sa second floor kung saan nandoon ang kanyang kwarto. Pero lingid sa kaalaman niya ay sumunod na pala si Mang Kaloy habang siya ay naglalakad. Ito na ang pagkakataon ko para makapasok sa boarding house niya. Habang nagpapatuyo ng buhok si Colleen ay agad niyang kinuha ang isang payong niya para lumabas ulit at iabot naman kay Mang Kaloy ang kanyang pinahiram na jacket. Pero laking gulat niya pagbukas niya ng pinto. "Tay? Anong ginagawa mo dito? Bakit ka nandito? Bakit ka nakakyat dito?" Inis na salita ni Colleen. "Colleen, sige na. Maaari mo ba akong patuloyin muna? Sobra kasing lakas ng ulan eh. Mahirap na akong makabiyahe at malayo-layo pa ang bahay ko." Natagalan bago sumagot si Colleen dahil nakita niya ang matanda na basang-basa at naligo na sa ulan at pansin niyang kinikinaw na ito. "Pero tay, bawal ang lalaki dito. Alam niyo naman na only lady bed spacer lang ito. Baka malaman to ng landlady ko, mapalayas pa ako." "Ganun ba? Sige, pasensya ka na. Akin na lang yung jacket ko, uuwi na lang ako." Halatang nalungkot ang matanda. Agad namang kinuha ni Mang Kaloy ang inabot na jacket at saka naglakad unti ng palayo sa balcony. Pero tila hindi naman matiis ni Colleen ang matanda dahil talaga namang napakalakas pa rin ang buhos ng ulan sa labas. At naawa din siya kay Mang Kaloy dahil sa kanya kaya basang-basa na ito ng ulan. "Saglit lang tay." "Ha? Sige na, papayag na akong patuloyin kayo ng ilang oras dito. Pero kapag kailangan ko na matulog, sorry, kailangan nyo nang umalis kahit may ulan pa rin." Para namang nanalo sa loto si Mang Kaloy at abot tenga ang ngiti sa kanyang narinig. "Talaga? Sige Colleen,
Salamat. Huwag ka mag-alala. Magpapatila lang ako at uuwi din ako. Sige na, bilis. Pasok na. At baka may makakita pa sa inyo. Delikado to. Pero naaawa lang kasi ako eh. Kung hindi mo naman binigay ang jacket mo sa akin, hindi ka naman mababasa ng sobra. Mahinahong salita ni Colleen. Agad pumasok si Mang Kaloy sa loob ng kwartong tinutuluyan ni Colleen. Lumabas muna saglit si Colleen para i-check ang paligid kung walang ibang taong nakakita na nagpapasok siya ng lalaki dito. At nakita niyang halos wala naman tao sa labas ng balcony at wala rin ang landlady niya na nasa likod bahay lamang nakatira. Kaya agad siyang bumalik at pumasok sa kwarto niya at sa kanila ang pinto. Sinarado din ni Colleen ang maliit na bintana para walang makakita na may lalaki siyang kasama sa loob ng boarding room niya. Secret XPG. Ay nako, kinakabahan ako sa'yo. Bakit ka nakaakyat dito, Tay? Wala bang nakakita sa'yo sa ibaba? Wala, siniguro kong walang taong nakakita sa akin. Walang katao-tao sa labas. Dahil malakas ang ulan, nasa loob sila. Kaya huwag ka mag-alala, hindi naman kita ipapahamak eh. Paano ako makakapagbihis kung nandito ka? Ay, maliligo muna ako. At hindi ako pwedeng matuyuan sa basa ng ulan. Colleen, wala ka naman dapat pang itago sa akin. Ano ka ba? Nakita ko ng lahat-lahat sa'yo. May anak na nga tayo eh. Biglang natahimik si Colleen at hindi alam ang isasagot. Noon yon, iba na ang sitwasyon natin ngayon. Dahan-dahang lumapit si Mang Kaloy kay Colleen at hinubad ang kanyang t-shirt na basang-basa na dahil sa ulan. Colleen, kahit ano pang ikatwiran mo, hindi mo na maaalis na meron tayong naging relasyon. At parehas nating gusto yun, hindi lang ako. Kaya bago pa tayo magkasakit dito at parehas tayo kaninang basang-basa, hayaan mo magsabay na tayo sa pagligo. Biglang nanlaki ang mata ni Colleen sa sinabi ni Mang Kaloy. Ang bastos mo talaga kahit kailan, manyakis ka pa rin. Sa kabila ng lahat ng nangyari, namatay na si Nanay Nida. Itinakwil ka na ng mga anak mo, and yet ganyan pa rin ang habol mo sa akin? Inis na salita ni Colleen. Wala na akong magagawa, Colleen. Hindi ko pwedeng ihinto ang buhay ko dahil sa mga nagawa ko. Oo, aaminin ko. Hanggang ngayon iniisip ko pa rin lahat yon. At sa tuwing iisipin ko yon, baka masiraan na ako ng utak. Kung alam mo lang sana ang sakit at hirap din ang pinagdaanan ko. Pero wala eh, nandito na tayo. Hindi ko na mababago ang nangyari. Colleen, kaya ito ako bumangon at mag-isa. At hindi pa rin ako sumusuko. Pinipilit kong mamuhay ng normal kahit alam kong mahirap. Sana wag mo naman akong husgahan. Dahil inako ko na at pinagbayaran ko na lahat ng nagawa kong mali. At ang tanging bagay na nais ko lamang magawa bago ako mawala sa mundo ay mapatawad niyo akong lahat. At ikaw, ngayon nandito ka at bigla kang dumating sa buhay ko. Sigurado ito na ang pagkakataon na ibinigay sa akin para ngayon harapin ang bago kong buhay na kasama ka at ang anak natin. Colleen, tanggapin mo na sana ako sa buhay mo. At bigla na lamang nabatigil ulit si Colleen at halos hindi na malaman ang isasagot. Dahil kahit pigilan man niya ang sarili at labanan si Mang Kaloy, alam niya na lolokohin lamang niya ang sarili. Dahil ang totoo ay unti-unti niya nang natanggap si Mang Kaloy at noon pa man ay mahal na rin niya ito. Kaya para saan pa kung tututol siya? Ano Colleen, tinatanggap mo na ba akong muli? Di ko alam. Sige na, maliligo na ako at huwag kang susunod sa banyo ha. Pero sa isip ni Colleen, gusto niya talagang sumunod ang matanda kaya may naisip siya. Sige na, maghintay lang ako sa labas. Bilisan mo at kanina pa ako natuyuan ng basa sa ulan. Kapag nagkasakit ako nito, ikaw ang mag-aalaga sa akin. Agad kumuha si Colleen ng tuwalya at damit para doon na rin siya magbihis pagkaligo. At nang papasok na siya sa banyo, nakaagaw pansin sa kanya ang biyanan na nakaupo sa maliit na monoblock chair. At kita ang basang katawan nito.
Napansin niya na halos ganun pa rin ang katawan nito. Mataba at malaki ang tiyan. Pero tila naging maskulado ang dibdib at mga braso nito. Dahil natagtag ito sa pagsisibak ng kahoy sa bukid na kanyang tinirahan. At umiigib din siya ng baldeng tubig sa may poso. Katulad ng dati, muli niyang namalas ang ganito kay Mang Kaloy matapos ang matagal na panahon ng pagkahiwalay nila. Sige Colleen, magkakape muna ako ha, habang hinihintay kita. Agad na pumasok si Colleen sa loob ng maliit na banyo na may tiles at shower. At tagli ang nilakang pinto. Pagkapasok ay agad namang nagtimpla ng kape si Mang Kaloy at umupo lang sa upuan. Nakita niya rin ang maliit na katre na may malambot na kama kung saan dito natutulog si Colleen. Dahil nga bed space lang ay maliit lang talaga ang space at dito na rin ang kusina sa loob ng kwarto. Samantala sa loob ng banyo, inubad na ni Colleen ang kanyang pantalon at t-shirt na basang-basa ng ulan hanggang sa unti-unti niyang pinihit ang shower hanggang sa lumagaslas na ang tubig at tuluyan siyang nabasa agad. Naligo si Colleen at sinabon ng shampoo ang kanyang mahabang buhok. Sinabon niya rin ang kanyang katawan. Habang sa labas naman si Mang Kaloy ay parang sinisilihan na ang puwet at hindi na mapakali sa labas. Nang narinig niya ang lagaslas ng tubig sa banyo, tanda na nag-umpisa ng naligo ang dating manugang. Hindi mapakali ang matanda at naghahanap ng butas na pwede niyang bosohan si Colleen. Pero bigo siya dahil saradong-sarado at sementado talaga ang banyo nito. Alam ni Colleen na hindi na mapakali ang matanda, kaya lalo pa niyang nilakasan ang shower. Kumakanta-kanta pa ang sexing misis habang naliligo. Habang abala si Colleen, nagulat siya nang biglang kumatok si Mang Kaloy. Colleen, sige na naman, paliguin mo na ako, magsabay na tayo sa loob. At baka magkasakit na ako. Kanina pa ako natuyuan dito ng ulan. Tsaka dinig na dinig kita. Kanina pa ako nakikinig sa mga binibigkas mo sa loob. Bakit mo pa kailangan gawin yan? Nandito na naman ako. Halos mangiti-ngiti si Colleen at talagang effective ang ginawa niya. Tama siya at hindi na makapaghintay si Mang Kaloy. Gustong-gusto nang pumasok sa loob ng banyo. At naisip din niya, tama naman lahat ng sinabi ng matanda. Matagal na siyang sabik. Bakit nga naman siya magtitiis pa? Kung nasa labas lang ng banyo ang kakamot sa pangangati niya. Dahan-dahang lumapit si Colleen sa pintuan ng banyo at pinihit ang doorknob para maalis ang lock nito. Pero hindi niya binuksang tuluyan ang pinto. Bagkus ay in-unlock lang niya ang doorknob para maging go signal kay Mang Kaloy na pwede na siyang pumasok sa loob ng banyo. Ayos, hindi na nag-lock ng pinto. Agad niyang hinawakan ang doorknob at unti-unting pinihit ito hanggang sa dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan hanggang sa... Wow, Colleen, napaka-sexy mo talaga. Napawaw at lumaki na naman ang mata ng matanda sa nakitang ayos ni Colleen. Nag-shower pa rin ito. Dito na halos napako ang kanilang mga mata. Muli niyang namalas ang katawan ng matanda na bagamat malaki ang tiyan pero makisig na lalaki ito. Na talaga namang kahit sa edad nito na 64 years old ay talagang may ibubuga pa rin. Dito na inakit ni Colleen si Mang Kaloy at tinutusan ng kamay na lumapit na sa kanya. Agad sinara ni Mang Kaloy ang pinto ng banyo. At dahan-dahan nang lumapit kay Colleen. At dito na nila hindi napigilan ang mga sarili. Kasabay ang paglagaslas ng tubig sa shower. Bagay na tuluyan na ring nabasa ang buong katawan ni Mang Kaloy. Tuluyan nang naglapat ang kanilang mga katawan na parehas na basang-basa sa shower. Halatang sabik na sabik ang dalawa sa kanilang muling pagkikita. At dito na magaganap muli ang matagal na nilang kinasabikan. Colleen ko, tagal ko nang nananabik sa'yo at tagal ko nang hindi nahalikan ng mga labi mo. Kaloy, namiss kita.
Ako rin, Colleen. Sobra-sobra kitang na-miss. Ngayon wala nang hahadlang sa atin. Pwede na nating gawin ang lahat. Colleen, ako na ang asawa mo mula ngayon at magiging ina ng aking mga anak. Sige na nga, pumapayag na ako. Ikaw na ang napili kong maging asawa ko kapalit ni Sandro. Talaga? Yes. Sa wakas, asawa na rin kita ng totohanan. Oo na, Kaloy. Ako na ang misis mo. Mula ngayon, Colleen, Kaloy na ang itawag mo sa akin. Magsasama na tayo mula ngayon. Ano ba yan, Kaloy? Yung bigote mo, lalong lumago at nagkabalbas ka na rin. Matanda ka na talaga. Nakikiliti ako. Ang swerte ko naman. Ubod ng sexy ng asawa ko. Maganda pa. Ang swerte mo talaga, Kaloy. Mukhang makakabuo ka na naman. Talaga? Oo, at papayagan kita. Abay talaga naman oh. Pag sinuswerte nga naman. Unang sabak, jackpot ka agad sa bago kong asawa. Oo, kaya magsipag ka pa sa biyahe. Lalo't gusto mo kong asawahin na at anakan ng anakan. Hindi yung puro pagpapasarap ka lang sa paggawa ng bata. Abay syempre naman, ikaw pa ba naman ang misis ko, ang pababayaan ko? Responsableng ama ako, alam mo yan, Colleen. At doon na nga nagsumpaan at nagplano ang dalawa ng kanilang future. Doon na tuluyang sinagot ni Colleen si Mang Kaloy, hindi bilang boyfriend, kundi isang asawa na, at doon na sila nagkasundong mamuhay, magkasama at bumuo ng sariling pamilya. Matapos ng mahabang usap, pinagpatuloy ng dalawa ang kanilang masayang sandali sa banyo. Sabay silang nagsabon at nagpanlaw. At dahil halos inabot sila ng kulang 1 oras, ay nagpasya na silang lumabas ng banyo at nagpatuyo ng katawan. Bago sila magkirahan ay kumain na muna sila. Nag-toothbrush at nagpahinga ng konting minuto. Nag-warm up pa muna si Mang Kaloy bago sumabak sa matinding bakbakan. Habang si Colleen ay nagpapatuyo lang ng buhok sa electric fan. At sa paglipas ng ilang oras, pasado 11:00 na ng gabi, matapos magpahinga, ay unti-unti nang lumapit si Mang Kaloy kay Colleen. Halika na, Colleen, umpisa na natin. Doon ay tuluyan na ngang inalis ni Colleen ang balabal sa katawan at dahan-dahan silang naglakad papunta sa maliit na single bed. Sabay silang nakaupo sa gilid hanggang sa tuluyan nang humiga si Colleen sa gilid ng kama. I'm ready, Kaloy. Malanding tugon nito. Halos mapuno ng mga tinig ni Mang Kaloy at Colleen ang 4 na sulok ng boarding house na yun. Sa tagal ng panahon na parehas silang nasabik, ito at kanilang tinatamasa na ngayon ang MalaCloud9 na hatid ng kanilang muling pagtatagpo. Kasabay nito ang tila lalo pang lumakas na buhos ng ulan na lalong nagpasidhi sa kanila. Paano ba yan? Magiging tatay na naman ako. Madadagdagan na naman ang anak ko. Grabe ka. Basta bubuhayin mo kami ng mga anak mo. Inis na salita ni Colleen. Aba, oo naman. Papabayaan ko pa kayo mag-iina ko. Ikaw na ang bago kong asawa. At pangalawang pamilya ko na to. Bubuo tayo ng madaming anak. Mamaya ha, isa pa tayo. Ay nako, ano, a-absent ako sa work? Sige na, umabsent ka na. Tignan mo, hanggang ngayon, di pa rin natila ang ulan. Bahala ka nga dyan. Pasado 12:30 AM na natapos si Mang Kaloy at Colleen. At dahil sa pagod, ay madali silang nakatulog. Magkayakap pa silang matulog sa maliit na single bed. At nagising sila nang pasado 4:00 na ng madaling araw. Dahil sa tindi ni Mang Kaloy, ay agad niya itong kinulit na mag-second round. Bagay na pinagbigyan naman ni Colleen. Ano na kayang mangyayari sa kanilang buhay ngayon? Naganap na silang nagsasama bilang mag-asawa at nagplano na bubuo ng masayang pamilya. Paano nila aayusin ang mga nakaraang naiwan nila? Secret XPG.
Kinaumagahan, pasado 7:00 na ng umaga, nang magising sina Mang Kaloy at Colleen sa kanilang pagtulog. Nagpihis na at nagayos at saka madaling inutusan ni Colleen na umalis na agad ang matanda at baka makita pa sila ng landlady. Kaya naman, dahan-dahan si Mang Kaloy. Sumilip muna si Colleen sa labas para masiguradong walang makakakita kay Mang Kaloy. At nang masigurong walang ibang tao, ay saka lamang kumaripas si Mang Kaloy sa paglabas ng kwarto ni Colleen hanggang sa tagumpay na nakalabas sa gate at umuwi. Nakahinga ng maluwag si Colleen dahil hindi nahuli na nagpapasok siya ng lalaki sa kanyang kwarto. Buhat noon ay naging regular at humahatid sundo si Mang Kaloy kay Colleen kapag papasok at uuwi sa trabaho. At makalipas ang halos 1 buwan, buhat nang may mangyari sa kanila, ay napansin na ni Colleen na madalas na naman siyang nasusuka at mahilo, lalo na kapag oras na ng kanyang trabaho. Kaya kahit mga katrabaho niya ay naghihinala sa kanya na siya ay buntis. Bagamat expected na ito ni Colleen, pero nag-pregnancy test pa rin siya. At doon nakumpirma na positive nga ang test. Muli, siya nabuntis ni Mang Kaloy. Ito ang kanilang pangalawang anak matapos ang 7 taon. Agad namang itong pinaalam ni Colleen kay Mang Kaloy. At syempre, hindi na rin ito nagulat sa balita. Bagkus ay masayang-masaya na magkakaroon na naman siya ng isa pang anak. Grabe, sa edad kong ito, na 64 years old, nakakabuo pa rin ako. Colleen, ngayong buntis ka na. Ito na ang panahon para sumama ka sa akin sa bahay ko. Doon na tayo maninirahan at tuminto ka na sa pagtrabaho mo kapag malaki na ang tiyan mo. Muling nag-alinlangan si Colleen. Kaloy, paano? Kaya mo pa ba nang wala akong trabaho? 2 na ang anak mo sa akin. Kakayanin ba ng pagtatricycle mo? Huwag ka mag-alala, Colleen. May mga naipon na ako. At saka may bakante pa akong lote doon. Kung gusto mo, magtayo tayo ng maliit na baboyan o manukan. Malaking kikitain natin dun. Sapat na yun para sa pang-araw-araw nating pagkain. At gastos, pwedeng-pwede pa tayong gumawa ng maraming anak. Kayang-kaya. Agad namang binatukan sa ulo ni Colleen ang matanda sa huling hirit nito. Ikaw talaga? Ayos na sana, pumanat ka na naman ng kalokohan mo. O sige, papayag na ako sa plano mo. Wala naman na akong magagawa eh. Sige, magre-resign na ako kapag lumaki na ang tiyan ko. Pero sa ngayon, kaya ko pang magtrabaho. Sige, payag ako. Nga pala, yung anak natin na si Christina. Paano natin siya makukuha sa nanay mo? Yun nga ang isa ko pang iniisip eh. Alam ko magagalit ng husto ang nanay ko kapag nalaman niyang pinagpatuloy ko ang pakikipagrelasyon sa'yo. At nagpabuntis na naman ako sa'yo. Kaloy, natatakot pa akong humarap kay nanay eh. Saka ko na lamang ipagtatapat sa kanya. At dahil doon, nagdesisyon sina Mang Kaloy at Colleen na palipasin muna ang ilang panahon bago sila tuluyang magtapat kay Aling Evelyn na tinuloy nila ang kanilang kataksilan at nauwi sa totohanang pagsasama bilang mag-asawa. At doon ay kukunin na nila si Christina na kanilang panganay na anak. Lumipas pa ang 1 buwan at saka lamang nagpasya si Colleen na sumama na kay Mang Kaloy sa bahay nito at iniwan na ang kanyang boarding house at doon na sila tuluyang magsama bilang parang mag-asawa kahit hindi kasal. Dahil ang totoo, may bisa pa rin ang kasal ni Colleen at Sandro dahil sila ay kinasal sa simbahan. Kaya kung tutuusin, dinadala pa rin ni Colleen ang apelido ni Sandro na siya rin namang apelido ng lalaking kinakasama niya ngayong si Mang Kaloy. Kaya parang ganun na rin yun. At dahil wala namang diborsyo sa Pinas at hindi din kayang gastusin ni Sandro ang pagpapa-annulment sa kasal nila ni Colleen, kaya naman hanggang ngayon sa papel ay mag-asawa pa rin sila. At dumating na ang araw na inaasam ni Mang Kaloy. Sa wakas ay naisama na niya si Colleen sa kanyang munting bahay na gawa sa pawid. At doon na sila permanenteng tumira
malayo sa mga taong nakakakilala sa kanila. Eto Colleen, ang munting bahay ko na pinagsikapan kong itayo. At dito na tayo magsasama at bubuo ng ating pamilya. Nagustuhan mo ba? Oo, gusto ko ang bahay na ganito. Presko, pabukid. Namiss ko ang ganitong mga tanawin. Ikaw ba ang nagtayo mismo nito? Marunong ka pala sa karpintero? Oo, ako lang mag-isang nagtayo nito. Oo naman, binata pa lang ako. Nasabak na ako sa pag-construction. Kaya sanay na ako magtayo ng bahay. Lalo na at ganito lamang siya. Pawid at may yero sa bubong. Huwag ka mag-alala, matibay yan. Marami ka palang mga manok dito? Oo, yan ang libangan ko. Saka yan 2 kong aso ang bantay natin. Halika, papakita ko sa iyo ang kwarto natin. Pinakita ni Mang Kaloy kay Colleen ang kanyang ginawang kwarto. Nagdagdag siya ng isa pang kwarto para mamukod sila ng mag-asawa sa kanilang anak na doon naman matutulog sa maliit na kwarto na dating higaan ni Mang Kaloy. Ito ang kwarto natin. Yung lumang kwarto, doon na lang si Christina kapag nakuha na natin siya. Maganda siya, presko, dahil pawid ang dingding at may bintana din. Tila napukaw naman ang mata ni Colleen nang makita niya ang isang malaking papag kung saan doon sila matutulog. O ayan ang higaan natin. Bumili pa ako ng isang papag para sa atin. Malaki yan at matibay pa. Diyan tayo gagawa ng ating mga anak. Ay nako, kapag papag talaga, kung ano-ano na naman niyang naiisip mo. Colleen, mamayang gabi, binyagan na natin ang papag na yan. Ay nako, oo na, sige na. Kaya kung gusto mong makaisa mamaya, bilisan mo maglinis ka na ng mga gamit natin. Kapag madumi, wala kang sampa sa papag. Kaya naman, todo sa paglilinis si Mang Kaloy ng kanilang mga gamit. Nagsibak din siya ng mga kahoy para sa kanilang panggatong sa lutuan. Habang si Colleen ay siya namang naghanda ng kanilang pagkain. Masaya ang kanilang unang araw na magkasama sa munting kubo na ito ni Mang Kaloy. At pagsapit ng gabi, sa wakas, ito na ang hinihintay ni Mang Kaloy. Matapos ang 2 buwan, ito na at makakaisa na naman siya sa kanyang sexing misis na si Colleen na 2 buwan ng buntis sa kanilang ikalawang anak. Pasado 12:00 ng hating gabi, sa kasabay ng ingay ng mga kuliglig sa bukiran, ay maririnig ang 2 nilalang. Madilim ang kanilang kwarto. At tanging gasera lang ang ilaw nila. Kahit may kuryente ay mas pinili nilang magkasera para mas ma-feel nila ang probinsya. Pasado 1:00 ng madaling araw, pagkatapos ay magkatabi na silang natulog. Iisang unan ang gamit nila at nakayakap si Colleen sa makisig na dibdib ni Mang Kaloy at si Mang Kaloy naman ay nakayakap sa balikat nito. Nakakumot sila dahil talagang malamig sa paligid kahit walang electric fan. Nagising sila nang putok na ang araw, pasado 7:00 na ng umaga. At syempre, dahil nakita ni Mang Kaloy ang kaakit-akit na itsura ng misis, ay doon na naman siya humirit. Na pinagbigyan naman din ni Colleen. Pawis na pawis at magandang exercise ang ginawa ni Mang Kaloy sa umaga. Agad naman silang naglinis pagkatapos at nagbihis na rin. Kumain muna ng almusal bago naligo si Mang Kaloy. Kahit tanghali ay papasada muna siya para maghanap buhay. Grabe Colleen, tinanghali na ako. Ang sarap talaga kapag may sexing misis, laging napupuyat. Mamayang gabi ha? Wala muna, sobra ka na. Buntis na ako, alalahanin mo. Dapat magsipag ka pa, hindi pwede puro pasarap ka lang dyan. Oo na, huwag ka na mag-alala. Aagahan ko na bukas, di kasi ako makatis eh. Ganado ako kapag ganitong nakakaisa. Sige na, alis na. Mamaya uwi ka na maaga ha. Ayoko pa magsolo dito kapag gabi na. Sige, pakis naman. At nagpatuloy ang kanilang pagsasama hanggang sa lumipas ang ilang linggo ay dito na nagpasya si Colleen na ipagtapat sa nanay niya
na itinuloy nila ng dating biyenan niya ang kanilang relasyon. Kasama niya si Mang Kaloy sa pagharap kay Aling Evelyn at doon na nila sasabihin na siya ay buntis ulit at kung maaari ay payagan na silang makuha si Cristina. Nay, pasensya na kayo. Patawarin niyo na po ako. Alam ko, mali ang ginawa ko. Pero nandito na po. Aaminin ko sa inyo, hindi lang ako basta naglandi. Nay, mahal ko na po si Kaloy. Kaya nagpasya na po akong magsama kami. Walang hiya kang babae ka? Bakit pinatulan mo pa ulit yung huklubang matanda na yan? Lumabas kayo dito. Sa kasawiang palad, hindi tinanggap ni Aling Evelyn ang relasyon ni Colleen at Mang Kaloy, kaya nahirapan silang mabawi si Cristina mula dito. Hanggang sa lumipas pa ang ilang panahon at tuluyan nang nanganak si Colleen sa kanilang ikalawang anak ni Mang Kaloy. At ito ay isang malusog na batang lalaki. At pinangalanan nilang Christoph dahil sa pagkakaroon ng apong lalaki ay unti-unti na ring natanggap ni Aling Evelyn ang relasyon ng dalawa. Total, mukhang wala naman akong magagawa para pigilan ko pa kayo. Sige, binibigay ko na sa inyo ang apo ko si Cristina. Nay, huwag kayong mag-alala. Dadalaw-dalawin namin kayo dito. Kasama ang bago niyong apo. Inay, maraming salamat sa pag-unawa. At nagyakapan ng mag-ina bago sila tuluyang umalis. Huwag ka mag-alala, Evelyn. Hindi ko pababayaan si Colleen at ang mga bata. Salamat sa iyong pagtanggap sa akin. Alam ko hindi ito madali sa'yo, pero maaari ba kitang tawagin na inay? Tugon ni Mang Kaloy kay Aling Evelyn. Halos matulala at nagkatinginan na lamang silang lahat. At maya-maya ay bigla na lang napatawa si Aling Evelyn at Mang Kaloy at Colleen. Oo na, sige na. Tawagin mo na akong nanay. Kahit mas matanda ka pa sa akin. Papirong tugon nito kay Mang Kaloy. Nagtawanan silang lahat at nang umuwi si Cristina mula sa school ay dito na pinakilala ni Colleen si Mang Kaloy sa anak. Anak, gusto kong ipakilala sa iyong matagal mo nang hinahanap at tinatanong sa akin. Anak, siya si Kaloy, ang iyong ama. Anak, maaari ba kitang mayakap ng mahigpit? Pagamat may pagkabigla at pagtataka sa isipan ni Cristina dahil hindi niya inakala na ang kanyang ama ay halos lolo niya na dahil sa pisikal na itsura nito na matanda na. Maputi-puti na ang buhok, may kaitiman at malaki ang tiyan. Kayo po ang tatay ko? Oo anak, ako ang iyong ama. Bakit po ang tagal niyong nawala? Maraming pinagdaanan kami ng nanay mo. Siguro malalaman mo rin ang lahat sa takdang panahon. Bata ka pa. Hayaan mo anak, ngayon nandito na ako. Hindi na tayo magkakahiwalay pa. Mahal na mahal ko kayo ng nanay mo. At ngayon gusto ko rin na malaman mo anak na meron ka ng kapatid. Kapatid po? Oo anak, ayan siya, ang iyong kapatid na lalaki, si Christoph. Agad pinakita nila si baby Christoph kay Cristina. At dito, agad na natuwa ang bata. Talaga? Siya po ang kapatid ko? Nay, bakit ngayon ko lang nalaman na may kapatid na ako? Pasensya ka na anak kung nilihim muna namin sa'yo. Hindi pa kasi matanggap ng lola mo ang aming relasyon ng ama mo. Kaya minabuti kong lumayo muna kasama ang tatay mo. Pero ngayon anak, maayos na ang lahat. Natanggap na kami ng lola mo. Kaya mula ngayon anak, sasama ka na sa amin ng tatay mo. Kasama namin ang baby brother mo. Secret XPG. Matapos ang mahabang paliwanagan, ay natanggap din ni Cristina ang mga nagaganap kahit sa murang edad niya marami siyang tanong. Pero naging masaya siya at nalaman niyang kukunin na siya ng kanyang nanay. Kasama ang ama at kapatid niya na halos ngayon lang niya nakita. At makalipas pa ang halos 6 na taon, ngayon ay 2016 na. Sa loob ng 6 na taon nakalipas ay maraming naganap pa sa buhay ni Mang Kaloy at Colleen. Nagkaroon pa ulit sila ng 2 pang anak matapos magbuntis ulit si Colleen sa ikatlong anak nila ni Mang Kaloy taong 2012.
at ika-4 naman pagbubuntis taong 2014. Parehas itong mga babae na pangalan ay Crystal at Tiffany. Mula noon ay naisipan na nilang mag-family planning dahil talaga namang masipag si Mang Kaloy sa paggawa ng bata. At si Colleen naman ay talagang mabilis magbuntis dahil likas na sa kanya dahil sa angking alindog niya na kahit naka5 anak na ay bumabalik pa rin ang makurba niyang balakang. Kaya naman ito at naka4 na silang anak sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Samantala, February 2016, ito na ang ika-70th birthday ni Mang Kaloy at kumpleto ang kanyang 4 na mga anak kasama ang misis na si Colleen. Naghanda sila ng konting salo-salo. At dahil birthday boy ay palihim namang bumupulong si Mang Kaloy kay Colleen habang ito ay abala sa pagluluto. Colleen, total birthday ko naman. Pwede ba ulit makasampa mamayang gabi? Pwede pa. Kinukulit mo na naman ako. Lumayo ka nga dyan. Busy ako magluto sa handa mo. Sige na naman, pa-birthday mo na lang. Matagal na rin yun Di na ako nakakaisa sa'yo. Ay nako, pwede ba? Mamaya na. Oo na, sige na. Mamaya magsawa ka. Pero ikaw magpatulog sa mga bata mamaya ha. Sige pa, yun lang naman pala eh. At sa pagsapit ng gabi, nang makasigurong tulog ng mahimbing ang kanilang 3 anak sa kabilang kwarto, habang ang bunso nilang si Tiffany na 1-year-old lang ay katabi nila sa papag dahil nainom pa ito ng gatas kay Colleen. At nang makasigurong tulog na ito ay doon na sila nagumpisa. Sanay na sanay sina Mang Kaloy at Colleen sa ganito kapag tulog na ang mga bata ay saka sila sumasalisi. Dahil pa-birthday na niya ito sa mister na ngayon ay 70 years old na. At dahil 1 taon na si Tiffany ay ito at gagawa na naman sila ng bata. Colleen, sundan na natin ang bunso natin. 1-year-old na naman eh. Ay nako, nakailang bunso na ba tayo? Kailan ba talaga ang last? Kamaingay, baka magising ang bata. Sige, payag na ako. Basta ha, last na to, manganganak ako. Nice, sa ayaw at gusto mo magpapatali na ako para hindi na ako mabuntis. Oo Colleen, promise, itong gagawin natin. Bunso na talaga natin. At doon nga ay nagpasya muli si Mang Kaloy at Colleen na sundan muli ang inakala nilang bunso na si Tiffany. At ito, muli na namang magpapabuntis ang sexing misis na si Colleen na ngayon ay 35 years old na at ang kanyang 70 years old na mister na si Mang Kaloy. Na kahit ganun ng katanda ay talagang malakas pa rin ang katawan. At makalipas pa nga ang halos 1 buwan ay nag-pregnancy test ulit si Colleen dahil hindi na siya dinatna ng regla. At muli, confirm na siya ay nagbuntis na naman kay Mang Kaloy at ito na ang kanilang ika-5 anak. Bagay na hindi na rin naman ikinagulat ng mag-asawa dahil talagang nakaplano yon na si Colleen ay magbuntis muli. Dahil doon, lalong nagsipag si Mang Kaloy sa paghahanap buhay. Kaya halos araw-araw ay napasada siya at kung coding ay nag-aalaga siya ng kanilang mga manukan sa kanilang bakuran. Nagpatayo na din si Colleen ng maliit na tindahan para naman dagdag kita at matustusan nilang dalawa ni Mang Kaloy ang kanilang mga anak. Lalo na high school na si Christina at elementary naman si Christoph at si Crystal ay mag-aaral pa lang ng kinder. Si Tiffany ay 1-year-old pa lang at ito muli na namang nagbuntis si Colleen. Pero sa isang araw, tila dumating sa buhay ng mag-asawa ang hindi nila inaasahang trahedya. Makalipas ang 6 na buwan, Agosto 2016, habang nasa pasada si Mang Kaloy sa kainitan ng araw ay nakaramdam ito bigla ng paninikip ng dibdib. Kaagad siyang sinugod ng mga kasamahan sa TODA sa pinakamalapit na hospital. Pero sa kasawiang palad ay dineklara siyang death of arrival. Bagamat nakakaramdam na siya minsan ng pagsakit ng dibdib,
ay hindi naman niya ito sineryoso at inisip na pagod lang siya at dahil matanda na rin. Hindi rin alam ito ni Colleen dahil alam naman niya na mas malakas pa sa kalabaw ang kanyang mister. Kaya naman nang naibalita ito kay Colleen. Ano? Hindi pwede. Bakit anong nangyari sa asawa ko? Patuloy sa paghagulgol si Colleen nang malaman ng balitang binawian agad ng buhay si Mang Kaloy dahil sa heart attack. At ang malungkot na pangyayari ay naulila pa niya ang maliliit pa niyang mga anak. Lalo pa at 6 na buwan pa lamang buntis si Colleen sa kanilang huling anak. Lahat ay nagulat sa biglaang pagpanaw nito. Labis ang mga iyak at panaghoy ng mga anak nila. Sina Christina, Christoph at maging si Crystal. Habang wala pang kamalay-malay si Tiffany na namatay na ang tatay niya. Lalo't higit ang dinadalang tao pa lang ni Colleen na baby na hindi na pala maaabot ang ipanganak ni Mang Kaloy ang kanilang bunso. At dahil sa bigat ng mga pangyayari, halos hindi alam ni Colleen ang kanyang gagawin na nawalan siya ng katuwang sa buhay. At naiisip niya paano na sila ng kanyang mga anak na naiwan ni Mang Kaloy. Agad namang napasugod si Aling Evelyn nang malaman ang balita. At makalipas nga ang halos 3 buwan, buhat nang mamatay si Mang Kaloy, ay dito naman isinilang na ni Colleen ang kanyang bunso. Isang malusog ulit na sanggol at ito ay isang lalaki. Binigyan nila ng pangalang Kaloy Jr. Sinunod nila sa yumaong ama nito na si Mang Kaloy. At sa paglipas pa nga ng mga maraming panahon, ay tinaguyod ni Colleen ang kanyang mga anak kahit wala na ang kanilang padre de pamilya. Tinulungan pa rin siya ni Aling Evelyn at doon na ito nanirahan upang may katuwang si Colleen sa pag-aalaga sa maliliit pang anak. At dahil may mga naiwan si Mang Kaloy na pag-aari, katulad ng tricycle, ay binenta na lang ito ni Colleen pandagdag kita at mapalago pa ang kanyang tindahan. Bukod pa sa manukan na maayos ding naman natutunan ni Colleen patakbuhin. Dahil tinuruan na siya ni Mang Kaloy mag-alaga ng mga manok para ibenta naman sa palengke ang mga harvest na itlog nito. Nagpatuloy ang buhay ni Colleen kahit wala na ang lalaki. Minsan ay naghatid sa kanya sa pagdurusa at kapighatian. At kalaunan ay sarap at pagmamahal. Sa paglipas ng maraming taon, mula nang nagkahiwalay sila ng kanyang dating asawang si Sandro at nawalay sa kanya ang panganay na anak na si Charlie, nagkaroon naman siya ng marami pang anak. Ay hindi niya na nalimutan sa puso niya si Charlie. Isang araw, habang nagsasampay ng mga damit si Colleen sa bakuran, ay nagulat siya nang may tumawag sa kanya mula sa likuran. Nanay, nandito na ako. At unti-unting napalingon si Colleen at nagulat sa kanyang nakita. Charlie, anak ko? Isang mahigpit na yakap ang binigay ni Colleen sa kanyang binatilyo na anak na si Charlie na isang 15 years old na. Kamusta ka na anak? Alam mo ba, miss na kita anak ko. Huwag na kayong umiyak, Nay. Inayagan na ako ni tatay. Nandito na ako sa inyo para makatulong sa mga pag-aalaga sa kapatid ko. Ganun ba? Salamat anak. Kay tagal kong inasam na dito ka sa akin tumira, kasama ang mga kapatid mo. Kamusta nga pala ang tatay mo? Nasa Canada na po siya, Nay. Ano? Canada? Pero bakit? Nay, hindi ba si Tita Alma ay OFW sa Canada? Sinama niya na po dun si tatay para makapagtrabaho. At doon muna sila titira dahil nandun ang parents ng stepmother ko po. Ganun ba? Sinama pala siya ng Tita Alma mo. Mabuti at hindi ka sumama sa kanila anak. Ayoko, Nay. Mas gusto kong mag-aral ng kolehiyo sa Pilipinas. At saka iniisip ko rin kayo. Hindi ko kayo iiwan ng mga kapatid ko, lalo't wala na ang lolo Kaloy. Taong 2013 pa lamang nang malaman na ni Charlie ang buong katotohanan sa pagitan ng kanyang ina at lolo. At dahil bata pa siya ng panahon na yon,
Ngunit matinding pagsubok ang buhay ni Charlie. Matapos siyang magka-dengue at halos 50-50 ang kanyang kalagayan dahil doon nalaman nila na isa lamang ang makakasalba sa buhay ni Charlie at walang iba kundi ang salinan siya ng dugo na hindi naman nag-match kay Sandro. Wala ring makapagbigay kina Gian at Marinel at Les dahil ang type nito ay blood positive, A+ na very rare. Dahil doon, nalaman agad ito ni Colleen na nasa bingit ng kamatayan si Charlie at doon din niya nadiskubre na match sila ng blood type. Kaya walang pag-aalinlangan si Colleen na i-donate ang kanyang dugo para sa kanyang panganay na anak. At kahit matindi ang galit ni Sandro, ay wala na rin siyang nagawa pa para pumigil dahil nakasalalay na dito ang buhay ng anak. At pagkatapos nga nito, ay nakasurvive si Charlie at tuluyang gumaling sa karamdaman. Dahil doon, nalaman na rin ni Charlie ang buong katotohanan kung saan si Sandro na mismo ang nagsabi na si Colleen ang kanyang ina na inakala niyang namatay na. At doon na rin nalaman niya na ang lolo Kaloy niya ang lalaking kinalantari ng ina niya. Dahil doon, halos itakwil ni Charlie si Colleen at pinandirihan at husgahan. Maging sina Gian at Marinel ay nalaman na rin na pinagpatuloy pala ng kanilang ama na si Mang Kaloy ang relasyon nito sa kanilang dating hipag. At dito na halos sinumpa sila ng mga anak ni Mang Kaloy. Dahil doon, kahit lumuhod na nga si Mang Kaloy sa mga anak ay hindi siya pinatawad ng mga ito. Pero si Sandro ng mga panahon na yon ay may bago ng kasintahan na ang pangalan ay Alma. Nakilala niya ito sa isang kasalan at doon sila nagkamabutihan. Kahit masakit ay tila wala na naman siyang pakialam sa kung ano man ang nangyari at kasalanan ng dating asawa at ama niya. Dahil mula nang dumating sa buhay niya si Alma ay dito na niya nadama ang labis na kaligayahan at pagmamahal. Kaya naman sa paglipas pa ng ilang taon, dito ay unti-unti na ring tinanggap ni Sandro ang relasyon ng ama niya at dating asawa. Bagamat hindi sila nagkaroon pa ng pagkakataong magkita at mag-usap muli ni Mang Kaloy para magkasundo, alam na niya sa sarili na maluwag na sa kanya ang lahat. Dahil nakatagpo na siya ng isang bagong pag-ibig, isang babaeng nagpuno ng lahat ng kulang sa buhay niya, muli bumuo sa pagkatao niya. At ito ay sa katauhan ni Alma. At mula noon, dahil nga sa mapera ang fiancé ni Sandro na si Alma, ay ito na rin ang nagdagdag sa gastos sa annulment case na sinampa ni Sandro. At tuluyan na nga mapawalang bisa ang kanilang kasal ng unang asawa na si Colleen. Kaya naman taong 2015 ay naganap na ang kasalan ni Sandro at Alma at naging ganap na ngang mag-asawa. At nagpaplano pa lang silang magkaanak. Pero nang malaman nga nila ang biglaang pagkamatay ng ama nila na si Mang Kaloy, dito na kinausap ni Sandro si Charlie. "Anak, balikan mo muna ang iyong nanay. Alam ko hindi madali sa'yo. Pero kung napatawad ko ang nanay mo, sa tingin ko masigit ka dapat umunawa sa kanya. Anak Charlie, tulungan mo ang nanay mo habang wala ako sa Pilipinas. Ngayon wala na ang lolo mo. Masigit ka na ang kailangan." At dito na nga halos tumulo ang luha ni Sandro pero pinigilan niya ito. "Opo tatay, gagawin ko. Talagang napakabuti mo tay." At dito na nga nagyakapan ng mag-ama. Bago lumipad patungo sa Canada si Sandro, ay nangako siyang babalik at magpapadala ng pera pang-aral niya sa kolehiyo. Kaya ito si Charlie at natutunan na rin niyang tanggapin ang lahat at mapatawad ang kanyang ina at lolo. Habang sina Gian, Marinel, Josie, Jonah at Les, pagkamat galit pero hindi nila napigilan ang kanilang mga luha nang malamang patay na ang kanilang ama. Pero bago ilibing si Mang Kaloy, ay isang lihim ang binigay mismo ni Colleen kay Gian, ang bunsong anak ni Mang Kaloy at Aling Nida. "Ano ito?"
Tanong ni Gian. Gian, matagal nang binigay sa akin yan ng ama mo. Noong nagsisimula pa lang kaming magsama. Hindi ko alam ang laman ng liham na yan. Basta sinabi niya sa akin na sa oras daw na mawala siya ay saka ko ito ibibigay sa inyo. Tugon ni Colleen. Ang sulat ay naglalaman ng sulat kamay ni Mang Kaloy at doon sinabi niya ang paghingi niya ng kapatawaran sa kanyang mga unang anak at doon na rin sinabi sa sulat na nag-iwan si Mang Kaloy nang humigit sa 300,000 piso. Ipapamana niya sa kanyang 6 na anak kay Aling Nida. Naipon niya ang malaking halaga ng pera na ito at tinimpok niya ito sa bangko. Nakuha niya ito sa pagsisimula niya ng kontribusyon sa SSS at maging sa mga naipon niyang kita sa pagpasada ng tricycle at manukan na itinayo niyang maliit na negosyo. Doon, unti-unting napagtanto ni Gian, Marinel, Les, Josie, Jonah at Sandro na kahit iniwan sila ng ama at nakiapi dito sa kanilang hipag na asawa noon ni Sandro, ay hindi pa rin ito tumalikod sa responsibilidad niya sa kanyang unang pamilya. Dito na din pinagtapat ni Lola Gloria sa mga apo na ang perang binibigay niya sa allowance sa pag-aaral ni Gian at Marinel ay mula mismo sa kanilang ama na si Mang Kaloy na palihim na nagpapadala ng pera sa kanyang ina na si Lola Gloria. Mula noon, kahit tila napakalabong isipin na may kapatawaran pa rin pala ang matinding sugat at kasalanang binigay ni Mang Kaloy at Colleen sa mga taong nasaktan nila, ay kung minsan hindi nga sasapat lamang ang mga salitang patawad at patawarin niyo ako, kundi mas tatagos ito sa puso kung nakikita at naipapadama pa rin ang lubos na pagsisisi at pagmamahal. Malayo ka man o malapit sa mga taong iyong nasaktan. Sa ngayon, sa kabila na nangyari sa kanilang mga buhay, sa pagpanaw ni Mang Kaloy ay naulila niya ang kanyang 11 anak. Tama po, dahil siya ang anak ni Mang Kaloy kay Aling Nida, pero namatay ang 3 sa mga ito noong bata pa. Kaya 6 na lamang ang natira, habang 5 anak naman ang nagawa ni Mang Kaloy sa naging misis na si Colleen. Tunay na sadyang alamat at matulis at masipag sa paggawa ng bata ang barakong si Mang Kaloy. Lalo't ang inahin ay ubod ng sexy na si Colleen. Mag-subscribe sa Secret XPG.